Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po sa bawat isa. Muli, samahan ninyo ako sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Atin pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Numbers. Ngunit bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na naglalang ng lahat ng bagay sa mundo, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbukas ng isipan ng bawat isa na makikinig ng iyong salita ngayong umaga. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang lubos naming maintindihan ang iyong mensahe na magbibigay sa amin ng kaalaman at ma-inspire kami sa purpose ng aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Atin pong basahin ang Numbers chapter 8 verse 23 hanggang 26. Hango sa magandang balita Biblia na may pamagat na The Time of Service for Levites. Sa chapter 8 verse 23, sinabi ni Yahweh kay Moises, verse 24, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. Mula sa edad na 25, tutulong sila sa gawain sa loob ng toldang tipanan. Verse 25, pagdating nila ng 50 taon, pamamahingahin na sila. Verse 26, ang gawain nila'y di na tulad ng dati. Tutulungan na lamang nila ang kanilang mga kasamahan. Sa verses na ito, sinabi ni Yahweh kay Moises ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita, tungkol sa paglilingkod sa toldang tipanan. Dinitalya dito na may nakatakda lamang na edad ang paglilingkod at dapat nasa edad na 25 at magtatapos na sila ng serbisyo sa toldang tipanan o tabernakulo pagdating ng edad 50. Mahalaga ang edad ng mga Levita sa gawain ng Panginoon dahil may functions o gampanin ng bawat isa ayon sa kakayahan ng pangangatawan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na titigil o magre-retire na ng tuluyan ang isang Levita sa paglilingkod kay Yahweh, kundi pagdating ng edad 50, ang gawain naman nila ay mag-minister o mag-assist sa iba pa nilang mga kasama sa tabernakulo. Ang 25 taon o pataas ay edad na may lakas pa ang pangangatawan. At may function ang Levites upang mag-serve tulad ng pagbubuhat ng tabernacle at iba pang sagradong elements. Sa edad na 50 ay alam natin na nababawasan na ang pisikal na kalakasan kung ikumpara sa pisikal na lakas ng edad na nasa kabataan pa. Kaya ang iniatang na gawain sa kanila ay mag-assist o umalalay sa iba pa nilang mga kasama sa tabernakulo o toldang tipanan. Walang retirement sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mahalaga sa Diyos ang ating paglilingkod dahil nandito ang kanyang pagpapala. Nagiging makabuluhan ang buhay natin sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Sa kasalukuyang panahon, ang paglilingkod sa kapwa sa iba't ibang paraan tulad ng pag-a-assist sa mga pastors o iba pang kasama sa church, pagsama sa evangelism, paghayo at pagtuturo ng salita ng Diyos, pag-aalaga sa mga may sakit, pamilya man o ibang tao ay mahalaga. Ito ay halimbawa lamang ng paglilingkod sa Panginoon. Maikli lamang ang buhay ng tao at marapat lamang sa panahon ng pag-retire sa ating mga pinapasukan, public man o private na kumpanya, ay mas nakakabuti at makabuluhan ang paglalaan ng panahon sa gawain ng Panginoon. Ang kautusan na naibigay sa lumang tipan ay patuloy na isinasagawa ng mga kawani na namasukan sa pribado man o pampublikong kumpanya
ay maaari na mag-retire sa edad na 60 years at maximum retirement na ang edad 65. Walang retirement sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mahalaga sa Diyos ang ating paglilingkod dahil nandito ang kanyang pagpapala. Nagiging makabuluhan ang buhay natin sa patuloy na paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Alam ng Diyos ang limitasyon ng katayuan ng lakas ng ating pangangatawan. Mahalaga sa Panginoon ang lakas na ating ginagamit, lalong-lalo na kung ito ay inilalaan sa paglilingkod sa Kanya. Nawa, ang bawat isa ay may kaalaman na natanggap ngayong umaga mula sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita. Nawa ay tumimo ito sa puso ng bawat isa at maging inspirasyon at paalala sa amin. Sa lahat ng panahon, maging pagpapala kami sa bawat isa, sa mga kabataan, kaedad man o mas nakakatanda man sa amin. Dahil ang pagbabahagi ng iyong salita ay walang pinipiling panahon o edad. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa bawat isa na nakarinig at napagpala ng salita ng Diyos. Ako po si Elder Sally Rios ng CRC Makati. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya ninyong ibahagi o i-share sa inyong pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. God bless po!